Hindi nakasabay ni na Andre at Celine sa tanghalian si Dominic ng araw na iyon. Wala na ang lalaki nang magbalik ang dalawa sa malaking bahay. Bagaman hindi itinatanong ni Andre ang kapatid, ay ipinaalam ni Nanay Martha na nagtungo ito sa bayan upang sunduin ang abogadong siyang may hawak sa mga papeles na naiwan ni Don Bernard. Ikatlo ng hapon at kasalukuyang tinuturuan ni Andre ng lawn tennis si Celine nang magkasunod na dumating ang pick-up ni Dominic at ang isang modelong si Brent. Mula sa kotse lumabas ang isang matandang lalaking pawang, puti na ang buhok. Matangkad at halatang alaga ang katawan sa ehersisyo. Nakasuot ito ng asul na Amerikana at may dalang portfolyo. Siya ang kaibigang matalik at abogado ng papa, si Attorney Ryan Medina. Casual na sabi ni Andre nang makitang nakatingin siya sa direksyon ng mga ito. Kung siya ang abogado ng papa mo at sinundo pa siya ni Dominic para ipaalam na narito ka na, hindi ba't ang ginagawa ng kapatid mo ay nagpapatunay lang na wala itong balak na kunin ng mga manang para sa'yo? Si Celine at ibinaling ang paningin sa nobyo. Nakita niya ang nagdilim ang mukha nito, kaya hindi na siya muling nagkomento. Wala pa rin akong tiwala sa Dominic na yan, ani Andre, at kinuha mula sa kanyang raketa. Bago maya-maya ay iginiya siya nito pabalik sa malaking bahay. Pagpasok sa sala ay naabutan nilang nakaupo ang abogado sa single sofa, nakatabi ng kinauupuan ni Dominic. Iginiya siya ni Andre paupo sa sofa, ngunit ito ay nanatili sa pagkakatayo. Kamusta na Tito Ryan? Bati ng binata sa matanda. Kapansin-pansin ang ginawang pag-ignora sa presensya ng kaibigan. Mabuti naman iho, ikaw nga ang dapat kong kumustahin. Ilang taon kang nawala rito sa asyenda. Matagal ka na naming hinihintay ni Dominic. At ngayong narito na ako, kukunin ko na ang manang iniwan sa akin ni Papa. Nasa iyo ang lahat ng karapatan, iho. Nasa akin ang mga papeles na nagsasalin sa pangalan mo, ng kalahati ng lahat ng naiwang ari-arian ni Bernard. Gayon din ang share na dapat sana'y mapupunta sa mama mo kung buhay pa ito. Kalahati ng lahat ng naiwang ari-arian ng Papa? Please be specific, Tito Ryan. Ano-ano ba ang mga yon? May bahagyang iritasyong tanong ni Andre. Obvious na hindi nagustuhan ng ideyang ang katumbas na kalahati ng minana ay kay Dominic na punta. Kung si Andre ang masusunod, ni isang kusing ay hindi nito bibigyan ng anak sa iba ng ama. Ang kanyang shares of stocks sa San Vicente at Mercado, ang bahay asyenda at ang lupaing nasasakop ng Hacienda Bertosio. Gayon din ang mga produktong inaani mula rito ay paghahatian ninyo ni Dominic. Magkagayon pa man, nasasaad sa Last Will and Testament ni Bernard. Ang direktang pangangalaga ng asyenda ay iniiwan niya sa iyong kapatid, pagkat si Dominic ang nakakaalam kung paano ito pangangalagaan. Siya ang magiging administrador at wala kang gagawin kundi magbigay ng iyong mga opinyon na inaakala mong makadaragdag sa pagpapalago ng kabuhayang iniwan niya sa inyo. What? Hindi pa tapos sa pagpapaliwanag ang matanda, ay nagbigay na ng reaksyon si Andre. Matalim ang sulyap na ipinukol nito kay Dominic. Nakampante namang nakaupo at nakikinig sa sinabi ng abogado. Paano nagawang iwan ng papa sa lalaking yan ang pamamahala ng asyenda? Huwag mong sabihing mas pinaboran pa niya ang bastardong yan kaysa sa akin na lehitimo niyang anak. Dugtong nito na binigyang diin ng mga katagang bastardo at lehitimo. Please, iho, bago ka magalit ay pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mahinahong pakikiusap ni Ryan. All right, go ahead. Anitong napa-oo na lamang ng nakikiusap na tingin ng nobya. Hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Dominic ang ginawa ni Celine. At naisip ng binata, mahal nga ito ni Andre, dahil tingin lamang ng dalagay na papasunod na ang kapatid. Lihim na humanga si Dominic sa kakayahan ni Celine, na pasunod din ang damdamin ng binata. Wala pang nakapagturo sa dating aroganteng Andre na maging mahinahon maliban sa dalaga. Hayaan mong ipagpatuloy ko ang aking sinasabi. Untag ni Ryan. Ayon sa testamento ni Bernard, sa inyong dalaway si Dominic ang isapat na kaalaman sa agrikultura. Nakakalimutan mo na yatang si Dominic ay nagtapos ng kursong agriculture sa Los Baños. At ikaw naman, pagkatapos sa kursong civil engineering, ay mas ginusto pa ang pumasok sa pagpupulis. With all due respect, I don't need your personal opinion, Tito Ryan.
Inis na sabi ni Andre, bago muling nanahimik upang bigyan ng daan ng abogado na ipagpatuloy ang sinasabi. Tumikhim si Ryan bago muling nagpatuloy. Binabanggit din sa testamento ng iyong papa na kay Dominic lamang niya nakita ang pagmamalasakit sa hasyenda na hindi niya nakita sa iyo. Kailanman ay hindi nakita ng papa ang pagmamalasakit ko sa hasyenda dahil wala na siyang pinansin kundi ang mga pagkakamali ko at wala na siyang pinaboran kundi ang anak niya sa ibang babae. Komento ng binata sa nagtatagis ng ngipin. Walang pakialam kung marinig man ng kapatid ang sinabi. Base sa naging reaksyon ni Andre, kanina'y hindi na nagbigay ng opinyon ng abogado. Sa kabila naman niyon, ay nanatili pa ring tahimik si Dominic kahit ang totoo'y nais na niyang sagutin ng kapatid. Sa loob ng 3 taon, mula nang mawala si Don Bernard, ay mag-isa niyang binalikat ang pagpapatakbo sa hasyenda. Isinantabi niya maging ang pansariling kaligayahan, mapaunlad lamang ang kabuhayang ipinagkatiwala sa kanya ng ama. At upang wala ring masabi si Andre sa pagbabalik nito, ngunit ngayon, pawang insulto at sumbat pa ang naririnig niya mula rito. Napabuntong hininga si Dominic. Marahang napailing. Kung sa bagay, ano ba ang dapat niyang asahan? Gayong simula't simula pa'y, hindi na sila magkasundo ng kapatid. Ang iba pa na gusto mong malaman ay, mababasa mo sa mga papeles na ito. Ani Ryan, at iniabot ang folder sa binata. Gusto kong linawin ng ilang mga bagay, Andre. Tungkol saan, Tito Ryan? Kunot noo pa ring tanong nito, matapos kunin ang folder sa abogado. Ang lahat mula sa paghahati ng mana hanggang sa pagpapatakbo ni Dominic sa hasyenda ay dumaan sa legal at tamang proseso. Ang share mo sa annual income ng hasyenda sa nakalipas na 5 taon ay nasa bangko sa pangalan mo. Nais ko ring ipaalam sa iyo na bagamat iniwan ni Bernard sa kapatid mo ang pamamahala sa hasyenda, ay naglagay siya ng kondisyon na kung sa unang taon ng pamamahala ni Dominic ay hindi niya mapaunlad o maayos man lamang ang taunang kinikita ng hasyenda, otomatikong mawawala sa kanya ang karapatang ipinagkaloob ng inyong papa at natural, ikaw na ang mamamahala ng hasyenda. O kung hindi mo rin ito makayanan ng mag-isa, ay saka pa lamang ninyo pamamahalaan ng magkutuwang hasyenda. Hindi ko pa rin maunawaan kung bakit hanggang sa huli ang anak pa rin niya sa ibang pinaboran ng papa. Kahit kailan ay hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na patunayan ng aking sarili. Puno ng hinanakit na sabi ni Andre. Sa nakikitang paghihirap ng damdamin nito'y, naghihirap maging ang kalooban ni Celine. Nararamdaman niya ang muling pagbangon ng galit sa puso ng binata. At bagaman nauunawaan niyang ang lehitimong anak at ang bastadong kinilala ng ama niya'y may pantay na karapatan sa paningin ng batas. Sa kanyang sarili, ay nakikisimpatya pa rin siya sa damdamin ng nobyo. At nagagalit siya kay Dominic. Sa dahilang ito ang rason kung bakit naging matigas ang kalooban ni Andre kay Don Bernard. Ngayon rin niya napatunayang totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ng nobyo. Pagkat hanggang sa huli ipinakita ng matanda na mas importante si Dominic sa paningin nito. May iniwan ring sulat sa iyo si Bernard, iho. Ani Ryan, at inilabas sa portfolio ang isang puting sobre. Baka sakaling nakasaad dito ang sagot sa mga tanong mo. Ibinigay sa akin ng papa mo ang sulat na ito, 1 linggo, matapos kang umalis ng hasyenda. At bili niya ibigay ko ito sa iyo kapag wala na siya. May pag-aatubiling kinuha ni Andre ang sulat mula sa abogado. Tumiim ang mga bagang niya ng tunghayan niyon. Bueno, ako'y hindi na magtatagal. Paalam ng matanda at dinampot ang portfolio na nakalapag sa mesita. Magmerienda na muna tayo, Tito Ryan. Nagpahanda na ako ng pagkain kay Nanay Martha. Saad ni Dominic. Nang tumayo ang abogado'y, tumayo na rin ito. Gusto ko sanang pagbigyan ng paanyaya mo, iho. Kaya lang ay may appointment pa ako ng 4:00 kay Judge Mendoza. Sa ibang pagkakataon na lang siguro. Anito at bumaling kay Andre. Kung may mga katanungan ka pang nais bigyan ng linaw with regards to the legality of your father's will, don't hesitate to call me, iho. At sana'y pumasyal ka ring minsan sa bahay. Habang narito ka, I'm sure, matutuwa si Marga na makita ka. Matagal ka nang itinatanong sa akin ng kababata mo. I'll find to visit your family, Tito Bernard. For the meantime, ikumusta niyo na lang muna ako kay Marga.
Makakarating sa kanya, iho. Bueno, gaya ng sinabi ko'y magpapaalam na ako. Ihahatid ko na kayo sa labas, Tito Ryan. Alok ni Dominic. Salamat, iho. Bago tuluyang tumalikod, ay nakangiting tinanguan ng matanda si Celine. Sa kaabalahan marahil ni Andre sa sariling emosyon, ay hindi na naalalang ipakilala rito ang dalaga. Would you mind if I leave you here? I need to be alone for a while. Ani Andre kay Celine nang makalabas ang dalaga. Malungkot ang mga matang tinunghaya ng dalaga na agad namang tumango. Nakapanhik na sa itaas si Andre at si Celine na lamang ang naroon sa sala nang lumabas mula sa komedor si Nanay Martha. Nasaan ang mga pinaghanda ko ng merienda? Nagtatakang tanong ng matanda. Umalis na ho si attorney. May appointment para ho yata sa judge. Inihatid siya ni Dominic sa labas. Si Andre naman ay pumanhik sa kanyang kwarto. Paliwanag ng dalaga. Ganoon pa? Bueno, halika na tayo na lamang magmerienda. Tiyak kung magugustuhan mo ang niluto kong ginataang mais. Bagaman walang ganang kumain, ay nahiya siyang tanggihan ng alok ng ginang. Isipin pang masasayang ang hinanda nitong merienda. Nagpaunlak na lamang siya at magkasama na silang nagtungo sa komedor. Nanay Martha, kung hindi niyo humamasamain, gusto ko sanang malaman kung anong klaseng kapatid kay Andre si Dominic. Hindi ko rin ho kasi maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay galit sa kanya si Andre. Narinig niyang nagpawala ng malalim na buntong hininga ang matanda. Matapos halina ng mainit na ginataang mais ang kanyang platoy, naupo ito sa tabi niya at nagsimulang magkwento. Hindi pa nakakasal sina Bernard at Edna, ay kasintahan na ni Bernard si Myla. Tutol ang mga magulang ni Bernard kay Myla dahil anak lamang ito ng isang magsasaka, kaya ipinadala nila si Bernard sa Maynila. Wala pang isang buwan mula nang umalis siya sa asyenda, ay kumalat ang balitang ikakasal na sila ni Edna, ang kaisa-isang anak ng mayamang kaibigan ng mga ito. Ngunit ang bulong-bulungan ay ginawan daw lamang ni Edna ng paraan si Bernard, kaya napilitan ng lalaking pakasalan ito. Masamang-masama ang loob ni Myla, lalo pang matuklasan niyang siya ay buntis, at nang mabulgar ang kanyang kalagayan, ay pinaalis siya ng tiyahin na kumupkup sa kanya upang huwag madamay sa kahihiyan. Tinangka ni Bernard na hanapin si Myla sa kabila ng kasal na ito kay Edna, ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang babae. Makaraan ng 15 taon ay saka pa lamang muling nakipagkita kay Bernard si Myla upang ipakilala ang kanilang anak. 2 buwan pagkaraan ay nawala ang ina ni Dominic sa isang aksidente. Sa nangyari, iniuwi ni Bernard sa asyenda si Dominic. Tutol si Edna at hindi naman matanggap ni Andre ang kapatid, ngunit walang nagawa ang mag-ina dahil sa tahanang ito'y ang kagustuhan ni Bernard ang masusunod. Mabait at masipag na bata si Dominic. Kita ko kung paano niya tiniis ang pagmamahiya sa kanya ni Edna, kung paanong umiiyak na lamang siya sa isang sulok kapag paulit-ulit nitong nilalait ang pangalan ng kanyang ina. Sandaling huminto sa pagkukwento si Nanay Martha upang pahirin ang luhang pumatak sa pisngi. Tumikim ito upang pawiin ang pagbabara ng lalamunan na dulot ng matinding emosyon. Batay sa mga kwento ng matanday, nakadama ng awa si Celine kay Dominic. Iyon ang bahagi ng buhay ng lalaki na hindi na ikwento sa kanya ni Andre. O sadyang hindi nito ikinwento pagkat iniisip ng binata na kahit ano pa ang mangyari ay hindi pa rin ito maituturing na kapatid si Dominic. Alam ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Andre si Dominic dahil ito ang sinisisi niya sa pagkawala ni Edna. Paano hong nangyaring si Dominic ang sinisisi ni Andre sa pagkawala ng kanyang mama? Hindi nabanggit ni Andre ang bagay na iyon nang magkwento sa kanya. Atake sa puso ang ikinasawi ni Edna. Minsang inabutan ni Bernard ang asawa na pinapahirapan si Dominic, ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa. Sa sobrang sama ng loob, marahil ay hindi nakayanan ng puso ni Edna ang panunumbat ni Bernard at inatake ito. Naisugod pa namin ito sa ospital, ngunit wala ring nangyari. Nawala rin si Edna at si Dominic ang sinisi ni Andre sa nangyari. Maliban sa kanya, ay sinisi rin ito si Bernard at maging ang ina nitong si Myla. Ayon kay Andre, kung hindi dahil sa tatloy, buhay pa sana ang mama nito.
Pero kung ako ang tatanungin, walang kasalanan sa pagkamatay ni Doña Edna, si Myla o si Don Bernard, lalo na si Dominic. Dahil kung tutuusin, bago pa ikasal si Don Bernard sa mama ni Andre, ay una na nitong nakilala si Myla at nauna ring ipinanganak si Dominic kaysa sa kanya. Ano naman ho ang naging reaksyon ni Dominic nang malaman niyang siya ang sinisisi ni Andre sa pagkawala ng Doña Edna? Noong una ay nagsawalang kibo na lamang siya at tahimik na tinanggap ang mga paratang ng kapatid. Ngunit nang lumaon at ayaw pa rin siyang tigilan ni Andre, ay pinagtanggol na rin niya ang kanyang sarili. Ang ayaw na ayaw ni Dominic ay ang babastusin ng alaala ng kanyang ina. Subukan mo tiyak na magsisiklab ang kanyang galit kapag binanggit ni Andre ang pangalan ni Myla. Kawawa naman ho pala si Dominic. Hindi niya napigil ang sarili at nasabi, hindi ko naman sinasabing masama ang iyong nobyo ano. Ang ibig ko lang sabihin, sa kanilang dalawa higit na mabait si Dominic, pagkat lagi siyang nasa panig ng katuwiran, samantalang si Andre ay hinahayaan ng kanyang sarili na bulagin ng hinanakit at sama ng loob kay Don Bernard. Hindi ho kaya si Don Bernard rin ang may kasalanan kung bakit naging pasaway si Andre? Kung sa bagay, may katuwirang maging pasaway si Andre. Dahil mula nang iuwi ni Don Bernard dito sa asyenda si Dominic, ay halos ito na lamang ang pinagtutuunan ng pansin ng Don. Siguro ginagawa iyon ni Don Bernard para mapuna ng mga pagkukulang nito kay Dominic, gayon na rin kay Myla, at iyon ang hindi kayang unawain ni Doña Edna at ni Andre. Tumango si Celine sa tinura nito, tanda ng pagsang-ayon. Hindi rin naman niya masisisi ang mag-ina dahil kahit sino'y magagalit at maghihinakit kapag nalamang ang kanyang asawa o ama ay may anak sa ibang babae. Normal lamang ang naging reaksyon ni Doña Edna at ni Andre. Ang kasalanan lamang ng dalaway, hindi nagawang magpatawad ng mga ito. Maya-maya ay ngumiti si Nanay Martha. Naku, tama na nga muna yung pagkukwento-kwento. Baka pumasok dito si Dominic at marinig pa ako. Sabihin pang ichinichismis ko ang buhay nila. Ang mabuti pa, ikaw naman ang magkwento. Paano ba kayo nagkakilala ni Andre? Nangislap ang mga mata ni Celine sa tanong na iyon ni Nanay Martha at nangiti sa alaala ng unang pagkikita nila ni Andre. Tila naman kinilig si Nanay Martha sa mga kinuwento niya kung paano naging sila ni Andre. At ngayon habang binabalikan niya ang mga alaala, ay wala siyang naramdamang pagsisisi. Sa loob ng mahigit 2 buwan, mula nang sagutin niya si Andre, ginawa ng lalaki ang lahat upang ipadama sa kanya kung gaano siya kaimportante sa buhay nito. Sakaling sila na nga ang para sa isa't isa, nakahanda na siyang harapin ang buhay may asawa. Mahal niya si Andre at alam niyang mahal din siya ng nobyo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.